And po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang magbabahagi ng mga panibagong mensahe about sa inyo mga kapatid, about sa spiritual o love reading man yan. Yan, collective to, pangkalahatan. Yan, sa susunod kung may pera ulit ako pang budget, bibili ako ng dice na ganito para isahan na lang, para isang latagan na lang mga kapatid. Wala pang budget si Maestro Apo, kaya tiis-tiis lang muna. Malay mo papala rin tayo, ay meron makaluwag-luwag din, at kung may budget na ay mag-a-avail tayo ng mga ganyang dice. Yan, para kahit isahan lang yung reading, sa paglabas sa dice dito malalaman natin kung anong uri ng mga mga zodiac sign. Yan. Yan ka tayo mga kapatid, kung ano nga ba ang ilalabas ng mga baraha na mabubunutang baraha, kung ano nga ba ang lalabas. Yan. Bukas ay may reading ako, may schedule ako sa reading bukas. Yan, Martes bukas, kaya i-set natin ang schedule. Tatawag ako diyan pa, kung tatawag ako sa mga nagpapaschedule bukas, kasi rin dito mga kapatid, meron ding nagpapagamot din actual Martes o Biyernes, kaya kung wala akong gamutan ay magre-reading tayo. I-schedule natin sa personal reading. Yan. Ang personal reading po natin mga kapatid ay may bayad po 'yon mga kapatid, ha. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. Gawin natin 14. Gawin natin 15. Dahil marami po ang views natin ngayon. Ilang oras pa lang ako nag-post ay mahigit sobra 1K na sa aking YouTube. 1,700 views na agad. Kaya mas lalo ko pang sisipagan na magbahagi ng mga sa inyo, ng mga mensahe. Yan. Unang-una mga kapatid, kandila. Yan po, sa mga may nakikita ako dito sa mga nag-aaral ng lihim ng karunungan, sa mga baguhan pa lang na nagdidibusyon, kailangan po ninyo, need po ninyo ng kandila, na maaring 3 kandila o 1 kandila na malaki pag kayo ay nagdidibusyon. Dahil po ang pagdidibusyon po mga kapatid ay napaka-importante po ito pag kayo ay nanggagamot o kayo ay nagtatahak ng lihim na karunungan. Dahil po ang kandila po ay malaki po ang purpose nito. Kumbaga po mga kapatid, ang sinabi ko nung una, ang kandila po ay parang antena natin, na para magkaroon tayo ng koneksyon sa taas, sa ating Panginoon kung tayo ay nagdadasal, at para pakinggan yung ating mga panalangin, na tayo ay protektahan, iligtas ang ating pamilya, magkaroon ng swerte at pagpapala sa ang ating mga mahal sa buhay, at malayo sa sakit at sa mga kapahamakan. Yan, kailangan din po dahil ang kandila po ay nagsisilbi, ito ang nagsisilbi nating antena o pagkakaroon ng koneksyon natin upang magkaroon tayo ng kung tayo ay humihingi ng komunikasyon sa ating Panginoon. Ito ang kandila na ito. Yan, ang kandila po ay dapat gamitin po sa mabuti, kasi may gumagamit ng kandila na ginagamit din sa masama, pamarusa o kung ano man.
Ang kandila po ay dalawa po ang purpose niyan, paghiling na mabuti o paghiling ng masama. Kaya gamitin po ninyo sa mabuti. Yan. Yan. Kahit ako mga kapatid, nagdedebosyon ako ay talagang may kandila talaga dahil yan po ay importante po kung tayo ay nagdadasal o nagdedebosyon. Yan. Tigal po. Yan. Etong tigal po na ito ay may mga ilan-ilan dito na nakakaramdam ng pananakit ng ulo, minsan hindi nakakatulog, nangangalay ang katawan at laging pagod. Yan po ay dala ng tigal po. Meron din akong nakikita dito na meron ding magpakonsulta po kayo sa doktor. Meron ako nakikita dito na merong physical na sakit. Yan, habang hindi pa po malala ang inyong sakit at nakakaramdam po kayo ng ng pananakit na hindi na kakaiba, ay magpa-check up po kayo sa doktor. Kung ang inyong mga laboratory naman o ang inyong test naman sa inyong doktor ay negative, yan po ay may sakit po kayong espiritual na dapat gamutin, baklasin, lunasan at kalasin, mga kapatid. Nakikita ko dito may sakit sa physical ang mga ilang makakapanood nito. Ang tigal po na ito ay yan ay gawain ng mga taong mahilig manubok. Ang tigal po. Yan, palaban. Mag-ingat kayo sa inyong mga taong may galit sa inyo. Yan. May galit, may inggit o may hinanakit sa inyo dahil itong taong ito ay palaban. Palaban itong taong ito. Hindi ito marunong tumanggap ng pagkatalo o pagkakamali sa buhay. Ang gusto nito mga kapatid ay siya lagi ang tama at siya lagi ang nasusunod. Itong tao na ito ay palaban. Kaya mag-ingat kayo dito. Yan. Kahit na ito ay pinipitik na ng Panginoon, binibigyan na ng leksyon para magbago, ay hindi pa rin ito nagtatanda. Palaban pa rin itong taong ito. Yan. Yan, pahalagahan ninyo yung mga taong tapat sa inyo. Yan ang pagtuunan ninyo ng yan, yung mga tao na yan na tapat sa inyo, yan o tapat siya sa iyo, ay pagtuunan po ninyo ng pansin yan at yan po ay bigyan ninyo ng panahon o pagtitiwala dahil siya ay tapat sa iyo. Bihira lang po sa panahon ngayon mga kapatid yung taong tapat sa inyo. Yan. Bihira lang po yung mga taong nagkakaroon ng katapatan sa kanilang amo, sa kanilang supervisor man yan o sa mga namumuno sa kanila. Dahil kalimitan ngayon mga kapatid, bihira na lang ngayon makahanap ng matapat na isang tao. Kahit nga kapatid mo siguro, kahit nga kapamilya, kamag-anak mo ay bihira na rin itong sinasabing katapatan na ito. Bihira mo lang makukuha ang katapatan ng isang tao mga kapatid dahil sa panahon ngayon ay iba na. Yan. Wagas na pag-ibig. Yan. Meron ditong may nakikita ako dito na kakahiwalay lang sa kanilang relasyon. Mayroon ditong nagloko. Yan, nagloko o may isa sa inyo sa magpartner dito na nagloko. This February, March o this 2025 ay matatagpuan ninyo itong tao na magkakaroon ka ng wagas na pag-ibig dito sa year 2025 na ito. Makikilala mo itong babae o lalaki. Ito. Yan. Magseryoso din kayo mga kapatid. Kung kayo ay kung kayo ay may partner na, dahil mahirap po sa panahon ngayon mga kapatid yung mga broken family, mas nahihirapan po yung mga mahal natin sa buhay, lalong lalo na yung mga anak. Yan. Itong impormasyon. Mag-ingat po kayo sa mga taong humihingi ng mga impormasyon sa inyo. Pag alam ninyo na parang ini-interview kayo, hinihingian kayo ng statement o kung anumang impormasyon, mag-ingat po kayo mga kapatid. Dahil yan mga tao na yan ay mayroon pong mga intensyon yan. Dalawa lang po ang uri ng intensyon din. May mabuti, may masama. Yan. Kaya mag-ingat po sa mga tao dyan na makakapanood nito. Kung may mga nagtatanong-tanong sa inyo about sa inyong buhay o kung ano man, wag po kayong magsabi ng katotohanan. Dahil yan po ay kumukuha lang ng impormasyon sa inyo. Meron din akong nakikita dito sa may social media o stalker mo ito, may galit sa iyo ito. Sa Facebook siya, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok o sa kahit saan na social media kumukuha ng impormasyon ito. Kung ikaw ba ay okay pa, ikaw ba ay
nakakatayo pa o nagkakasakit na. Dito kumukuha ng impormasyon itong taong itong palaban na ito na nagbibigay ng tigal po sa inyo. Yan. Espiritu. Isa rin ito sa mga inyong mga mahal sa buhay. O may nakikita ako ditong lolo, lola, at may mga namayapa ditong mga mahal sa buhay tulad ng mga nanay at tatay nila na nakalimutan na gusto nilang iparating sa inyo na kayo ay kahit papano ay kahit wala na sila, iparating ninyo, pinaparating nila na kayo ay kahit papano ay dumalaw din kayo sa kanilang puntod. Yan mga kapatid, nagtatampo din sila sa inyo dahil yung iba dito busy na rin sa trabaho, wala nang time sa kanila, talagang yung tipong nagtatampo sila pag mga kapatid, pag pag nawawalan sila ng atensyon. Yan, itong espiritu na ito, mga mahal mo sa buhay. Maraming uri ng espiritu mga kapatid, hindi lang po mga espiritu ng patay, maraming uri ng espiritu. Yan. Mga kapatid, dalawin din niyo sila, dalhan din niyo ng pagkain, dalhan din niyo ng mga paborito nila. Yan, o di kaya kahit pamisahan lang ninyo sa may mga simba. Yan. Malaki ng malaki ng kasiyahan ng mga yan, kahit na mayapa yung mga yan ay masaya na rin sila na kahit isang beses man lang ay naisip ninyo yung mga inyong mga mahal sa buhay. Baraha. May nakikita ako dito na gustong matuto sa larangan ng pagtatarot mga kapatid, sa pagtatarot sa tulad ng ginagawa ko. Mga kapatid, meron ako nakikita dito na gustong matuto ng pagtatarot. Yan. Kung gusto ninyong mga kapatid, mag-aral ng pagtatarot o sa pagbabarahan na ito o maghatid ng mga mensahe sa ating mga tagapakinig o tagapanood, ay kailangan din niyo aralin mga kapatid. Kahit sa baraha po mga kapatid, dito ay nakakaramdam din ng ating mga kalaban. Tuwing binabasahan din natin yung ating mga client o kung ano man, nakakaramdam din yung mga yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Yan, kasi binabasahan mo sila. Kunyari, babanggitin yung pangalan ng client na yun, kung ano yung buhay ng taong na iyon. Lalabas dyan sa baraha, makakaramdam yun. Magkakaroon kayo ng komunikasyon nun mga kapatid. Parang kumbate spiritual din yan. Pag pinaliparan ka niyan, kailangan mong depensahan yan. Marunong ka rin bumalik. May mga alas ka dapat yan o may mga baraha ka na o mga dasal na pwedeng ibalik sa kalaban mo. Kasi pag yan ay binasahan mo ang client mo, magkakaroon ng koneksyon yan. Yung mga taong gumambala sa client mo, magkakaroon kayo ng koneksyon. Labanan sa spiritual yan. Ang spiritual mga kapatid ay yung iba dyan ay hindi nyo nakikita yung kalaban. Di tulad ng mga kaaway natin sa personal ay yung mga suntok o mga sipa niyan ay kaya nating salagin. Ay ang spiritual, pag mahina ang diskarte mo dyan, bubulagta ka ng hindi mo namamalayan. Kaya dapat dyan sa mundo ng spiritual, pautakan yan mga kapatid, pautakan yan. Hindi yan dapat na pakuya-kuyakoy ka lang, kasi di mo alam kung kailan yan aatake yung mga kalaban. Dapat handa ka, kasi ang sa mundo ng spiritual, yung mga kalaban, lalong lalo pag walang third eye ang isang tao, hindi nila nakikita. Yan, dapat maging handa kayo dahil hindi natin alam kung kailan o anong oras o anong araw sasalakay ang ating kalaban. Yung iba dyan, pag napupuruhan, nagpapahinga lang. Kaya wag tayong magpapakampante. Pag yan ay naka-recover ulit, bibirahin ka ulit yan. Ay paano pag wala kang debosyon, pundo sa katawan mo, mapapasok ka. Yan. Kaya dapat ugaliin ninyong magdasal, ng proteksyon sa inyong sarili. Yan, kahit magkaroon din kayo ng mga amulet sa mga manggagamot, dahil ang amulet po ay number 1 po na gamit po natin yan di lang panggagamot, pangdepensa din natin sa katawan, physical at spiritual. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Yan. Na hindi tayo isang manggagamot na pag na lang ay ganun-ganun na lang, mali. Pag bago ka maging isang manggagamot, ang buhay mo ay nasa hukay na. Yan, ako bago ako naging manggagamot, isinuko ko na sa ating Panginoon ang aking buhay. Kung saan ako at kung kailan ako kukunin
ng Panginoon ay tatanggapin ko mga kapatid, dahil ang Panginoon lang ang pwedeng humatol at kukuha ng aking buhay. Yan, single mom. Yan, may isang single mom dito mga kapatid na na nakikita ko dito na iniwan ng kanilang partner dahil ito'y nagloko. Yung kanilang partner na ito, iniwan ito. Yan, may nakita ako dito. Yung single mom na ito ay problemado ito kung paano nila maibabalik yung ang dati nilang pinagsamahan, mga masasaya nilang alaala, okay ang kanilang pamilya. Itong namumroblemang single mom na ito, bakit nagloko ang kanyang partner na lalaki. Yan. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, at mayroong blessing na dadating sa inyo. Ngayon, maaring ito ay siguro malaking pera ito, maaring sahod ninyo, mayroon ditong tumaas ang kanilang posisyon sa trabaho, meron ditong mapopromote. Yan, hindi natin makukonsider yan mga kapatid, na napopromote ay blessing din yan mga kapatid, tulad ng pagkain na darating sa atin. Blessing yan, tulad ng pagpopromote sa isang trabaho, mapromote kayo, blessing din yan mga kapatid. Yan, kalikasan. Ayan, kung kayo ay may mga problema, yan, kung kayo ay nagkakaroon ng mga tigalpo dito, yan ay maligo kayo sa mga kalikasan tulad ng bundok, yan, sa mga ilog, sa mga dagat, sa mga bukal na mga basta galing sa kalikasan mga kapatid, para ma-cleanse ang inyong mga negative sa inyong katawan. Yan, ma-cleanse. Dapat maligo kayo mga kapatid sa ilog na mga umaagos, para yung mga negative na mga energy sa inyo ay maanod rin ng agos. Yan. Larawan. Itong larawan na ito ay isa ito sa dito na yung nabiktima ang isang tao sa larawan ito. Kaya naanuhan ito ng tigalpo sa larawan. Maring may larawan itong taong may galit sa inyo. Yan, tinigalpo ka nito gamit ang orasyon ng kaliwa. Yan, binulungan ang ang larawan mo, binulungan nila ng orasyon, ng makademonyong mga orasyon. Ikaw dito ay nagkaroon kayo ng connection, sumasama ang pakiramdam mo, nananakit ang ulo mo, minsan hindi ka mapakali, lutang ka minsan, kung ano-ano yung mga iniisip mo mga negative. Yan, sa larawan ka dinali ng taong may galit sa iyo. Yan, mahal ka ni God mga kapatid. Hindi pababayaan ng ating Panginoon yung mga pinagagawa ng tao sa inyo. Yan, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon, dahil mahal ka, malakas ang backer mo sa taas. Kaya itong mga tigalpo na ito, yan, mga ginamit sa larawan, ikaw magkakaroon ng problema, maligo kayo sa kalikasan mga kapatid. Maligo kayo sa kalikasan, sa mga ilog, sa sapa, sa mga talon, yan, sa mga bundok na may mga ilog, ay diyan kayo maligo para ma-cleanse ang inyong mga negative, at tuloy-tuloy na ang blessing na dadating sa inyo. Kung ano mang blessing ito, i-claim ninyo ito this month o this February, March, April. Diyan sa 3 months may dadating na blessing sa inyo. Yan, bundok. Ang bundok na ito mga kapatid ay isa sa ginamit ng tao na kayo ay bigyan ng sakit sa bundok. Yan. Yan, pwede din kayong pumunta ng bundok, yan, o di kaya sa Banahaw, sa Biringan Island, yan, pwede kayong pumunta diyan na kumbaga mangalap kayo, pwede rin diyan sa bundok para matanggal o ma-cleanse din ang inyong mga negative energy dito. Ayan mga kapatid, ang mensahe ng baraha sa inyo, naway magustuhan niyo ito, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat kayo palagi.